Ano, problemado ka, no? Paano kasi ang dami mong inaanak? Ano plano mo? May naipon ka na ba? Pambigay, kahit konti. O kasi, tanggap ka ng tanggap eh. Yung nakasabay mo lang sa tricyclean, naging ninang ka na. Tapos yung nakasabay mo sa meeting sa PTA sa elementary school, naging ninang ka rin. Yung namalengke ka doon sa talipapa. Tapos buntis yung titinda, then binigyan ka lang ng discount sa isda, yun, ninang ka na. Ang lalakas niyang mag-trip. Yung mga tropa mong buntis sa inuman, yung mga kasama mo, then after malasing, ninang sharing. Galing! Kasi nga daw, ang sinasabi nila, kapag daw ikaw ay tubanggi bilang ninong at ninang, mamalasin ka daw. Pero kung ako sa'yo, kung wala ka talagang pera, huwag kang magbigay. Batiin mo na lang, Merry Christmas and Happy New Year. Anong gagawin mo? Wala nga eh. Alam ka, pilitin mo yung sarili mo. Actually ako, sa totoo lang ano, wala akong maalala na nanghingi na inaanak. Wala talaga. Ako kasi nagkukusa eh. Para sa akin, hindi naman kasalanan ng mga inaanak natin yan, ng mga bata. Yung iba kasi mga magulang grabe, di ba? Parang ginawa ng negosyo, hanap buhay yung pagiging ninong at ninang. Buti makilala mo lang sa palengke, uy, ninong ka, uy, ninang ka. Minsan sa Facebook, tatype siya, uy, abroad to ah. Pwede ka ba ninong ng anak ko? Kasi wag naman gano'n na parang gusto niyo nang gawing ninong at ninang yung lahat ng nabubuhay. Pumili ka lang ng mga taong alam mong mapagkakatiwalaan mo o maiiwanan mo ng mga anak mo. Yun ang gawin mo ninong at ninang. So yun ang advice ko kung wala talaga kayong may bibigay kasi normal naman talaga yan. Hindi natin pwedeng pilitin, di ba? Pero hintayin nyo na lang yung balik nila. Manda ka.